Dito tayo, ma'am. Hi. Ma'am, palagay lang namin dito. Tapos po kayo sa chair. Medyo kinakabahan konti, pero relax. Relax. Kayo nila ka. Apo. Pa-video ka ba? Apo, okay lang. Gusto mo pakayuin natin dito. Sige, thank you. Ay, baliktad ba yung akin? Baliktad ba to? Hindi. Okay lang po yan. Yan. Lalo ako kinakabahan. Bakit naman? Habang nag-aantay. Okay lang yan. Sanay na, daming vlogger. Oo nga, dami lang nag-aan. Hello, good morning. Nice to see you. Yes, kumusta? Hindi na kita lagi sa TikTok eh. So, TikTok din namin to next time. Yun. Ito, naka-vlog si ma'am. Ayun! Yun ha. Hello, good morning everybody. Hindi ba tayo? Dapat dapat dito. Malapit yan. Oo, whole body na. Whole body. Dapat yung bumuka. Ayan. Ha. Ah, Nice to see you, Doc. yes. What do I call you? Rose po. Rose. Pahag nga, Doc. Yeah. Good morning. And I'm really glad na na-meet ko si Doc Yapi. Ang gwapo niya. Ang gwapo, ang bango. So, ayan na nga, in-explain na ni Doc Yapi kung anong gagawin niya sa aking nose. And sabi nga din niya, yung braids daw ng ilong ko is hindi pantay at subukan daw niyang igitna yung braids ng aking ilong din. And then, sabi pa niya, hindi pantay yung aking face. So, pag nag-selfie ako, so is hindi pwedeng umano ako sa camera, mag-front sa camera. And hindi daw pantay yung butas ng ilong ko. Well, speaking of hindi pantay yung aking face is just because kulang yung ngipin ko sa left side. I think so. I think so, yun yung reason. Yeah. And yun, siya na ang nag-decide rin kung anong type ng nose ang pwede niyang ayusin sa akin. And yun na guys, so excited sa result nito. Yeah. Ganda mo na ngayon. Dugo. Lalay. Yan ang ibang itsura. Ay, mas marami ang natanggal mo ba? Tatlong mali, ano? Sabi ni Dokti ko, ikinom. Yeah, may video ron. Nakamidewa nito. Eh? Kaya ganit kailangan kita yung mga operahan do. Kasi ging ano naging mata. Kaya di mabuhay rin anang pa-process. Ay, alas na yung ing ito nagsud. Eh, hindi na buhok ko. Nasira na kasi ang aeron ko na mamaya. Diba? Oh, lasing ako. So, ayan mga kabibi girl, pumasok ako sa operating room around 8 o'clock. Nagantay ako sa operating room ng 45 minutes. And then, after that, pinahigaan na ako dun sa higaan. And then, naka-attach na sa akin yung, alam mo yung connected na yung blood pressure. Kung mataas yung dugo mo or hindi, nakakabit yun sa akin. Nakakabit sa akin yung dextrose. And then, dumating yung anesthesiologist, nilagyan na ako ng anesthesia. Ayun, napipil ko at the time na parang inantok ako. And then, wala na. Nakita ko pa si Doc pumasok sa room na meron siyang ilaw dito sa may noo. And then sabi niya, ready na, parang ganun. And then totally wala na talaga. So, 3 hours akong naoperahan, 2 hours sa recovery room. Tulog na tulog daw ako. And ilang beses nilang tinawag si sister-in-law ko. Pero hindi daw talaga ako nagigising. Tulog talaga ako ng tulog. Impact na
ng anesthesia. Yung iba parang okay lang, pagising, yung iba naman isuka ng suka, which is ako talaga, suka ako ng suka. Doon pa lang sa clinic, talagang sumuka na ako doon ng 2 times. And sabi ko mag-CR ako, kailangan ko mag-CR, and then nagsuka ako. And sila na nag-ano sa akin ng Grab car. And pag uwi nga namin sa bahay, or kahit nasa car ako, dalawang suka din ako sa car, kaya yung sister-in-law ko is meron siyang plastic na hawak. Kasi talagang ang sama ng pakiramdam ko. Parang, alam mo yun, parang nakadrugs ako na parang mayroon akong nakainom ako na may hangover. Grabe, as in, grabe yung impact sa akin ng anesthesia. Kamusta, baby girl?